Samantala, ano nga ba ang mga maaaring gawin kapag ang inisyong tseke ay naging stale na o tumagal na ng ilang buwan? Yan ang sasagutin ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Si Jasmine ay isang negosyante na nagtitinda ng mga pre-order na damit, sapatos at bag. Ayon sa kanya, maganda naman ang daloy ng negosyo niya. Kinukuha niya ang kanyang mga supply sa isang kaibigan niya na importer. Tseke daw ang kanyang ipinangbabayad dito. Madalas ay post-dated checks ang kanyang ibinibigay sa kaibigan. Isang araw daw ay sumulat sa kanyang kaibigang supplier at nagre-request kung maaari daw ba siyang isyuhang muli ni Jasmine ng isa pang tseke para daw sa isang tseke na inisyo ni Jasmine 8 buwan na ang nakararaan. Nakaligtaan daw kasi nito na ipa-encash ang tseke noon. Itinatanong ni Jasmine kung pwede daw ba siya mag-issue ulit ng tseke para sa mga in-order niya na ang alam niya ay dapat bayad na 8 buwan na ang nakararaan. Jasmine, ang una mong gawin ay i-check mo sa iyong bangko kung ang halaga na nakalagay sa tseke na iyong inisyu ay na-debit o nabawas mula sa iyong account. Kung ito ay hindi na ibawas sa iyong account, ibig sabihin nga sadyang hindi na i-deposito ng iyong supplier ang tseke. Tandaan na ang mga tseke ay may period of validity na 90 days mula sa date na nakasaad sa tseke. Kapag ang taong inisyuhan mo nito ay hindi na i-deposito o na-encash ang tseke sa loob ng 90 days mula sa date na nakasulat dito, itinuturing ng ating batas sa Negotiable Instruments Law na stale check ang nasabing tseke at hindi na maaari pang i-encash o gamitin sa transaksyon. Maaaring palitan mo ang checking ito ng isa pang tseke sa parehong halaga na magko-cover sa halagang dapat ay nabayaran mo na 8 buwan na ang nakararaan. Tandaan na aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayo mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.